Okay guys, ito yung ikalawang nagawa natin na 6 door na cage trap na pag may dadapo dyan, kusa siyang magko-close. So tuturuan ko kayo ngayon kung paano natin siya gagawin. So let's go. Okay guys, so ngayon tuturuan ko kayo kung paano gumawa ng cage trap gamit itong ating pins na 1x1. So ito po siya. Ang size nito sa gilid, kailangan gugupit kayo o gagamit kayo ng grinder. Kakating kayo ng kung gagayahin nyo to 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Then 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So 9 by 12, dalawa. Kasi dito sa tapat niya 9 by 12 yan. And then dito sa gilid-gilid, magkakat naman kayo ng perfect square din na 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Then 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 8 by 9 din. So ang taas niya is 9 inches by 8 per inch kasi to. Yan, 1 by 1. So dito naman gubukit ako ng dalawang 12 by 9. Yun, at saka 8 by 9. And then may spare ako nakitang ganito, sinama ko na siyang itali. So nagiging 9 by 12 pa rin siya. Yan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. So magiging perfect yan mamaya. Ang purpose ito sa gilid is gagawa din tayo dyan dito sa taas, at saka dito din, at saka sa ilalim. Dito din, at saka doon sa ilalim. Dito. Kasi hindi naman natin kayang idiretso to, kaya hatiin natin siya. May nakuha kasi akong spare na tagdalawa din dito. And then ito naman sa taas, yan, kumuha lang ako ng isang alambre na makapal. Pwede namang gumamit kayo ng cyclone wire, kumuha lang kayo dyan. And then ang square nito is 1, 2, 3, 4. So 1, 2, 3, 4, 5, 6. Then 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ang lapad. Then 6. Pag maggawa kayo ng ganito, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kukuha na kayo ng alambre. Ibebend na natin siya para maging katulad siya nito. And then yung sobra, pupitin natin. Nang napapansin nyo, may nilagay ko na sobra kasi piyupiin natin yan. Itong alambre. So continue tayo ngayon. Kukuha muna tayo ng alambre. Ayun, may nakuha na tayong alambre. So ang size nga pala nito is 12 by 12 by 12 by 12 by 9. So since di na natin madiretso yung 12 dito, nagiging 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. Then nagdugtong na lang tayo ng tig dalawa. Ganon din dito mamaya. Maglagay tayo ng dalawa dito. Dito dalawang mata. At dito din tig dalawang mata. Square yan siya. So ngayon, nagcutting na ako ng panibago 8 by 8 dito sa taas. So 8 by 8 yan siya. So kung kaya nyo gumawa ng 9, yung mas malaki pa nito, mas maganda. Lalo na dyan sa mga alimoko natin, punay, yung mga malalaking ibon, pwede, tulihaw. Kasi yung isa kong ginawa, way back 2019, wala pang pandemic yata yun, or pandemic na, mas malaki nito. Then ituturo ko rin sa inyo mamaya kung paano tayo magpakain ng katiyan sa loob. Kasi for catch and release naman itong video natin. Yan o, 8 by 8. Ilagay ko muna siya. Then gagawa pa ko ng isa nito. Again, ito sobra, yupiin lang natin siya. Make sure na may tago natin pag yupi, para hindi masugatan yung ibon kung sakaling may makuha. So ang sukat nito, 6 by 9. 6 by 9. Tapos lagyan nyo siya ng tie wire. Sobra yan. Yan o. May sobra yan siya. Pero ayos lang yun. Hahanapan natin yun ng paraan. Kung kaya nyo gumawa ng 6 by 8 para 0-0. Yan o. Pag 6 by 8. Yan o. Perfect siya dito. Hindi siya sobra.
Pero pag dito, sumobra na siya. So mamaya, ang gagawin ko na lang dyan, ganyan. 9 kasi yan, 6 by 9. Dapat pala, 6 by 8 lang, para ganyan. Pero okay lang. Okay na to. Ayan na po. So patapos na. Pinto na lang at saka rubber at dapuan. Ito pala mga keeper, no? Dapat pala ito isagad dito. Hanggang dito. Kasi ang purpose, diyan tayo magkakabit ng pinto mamaya. So dapat meron to. So okay lang yan. Mahanapan natin yan ng paraan. Dapat pala ang bend nito is hanggang dito. Papunta dito. So ito, may flooring na din siya. Nasa sa inyo yun kung tatanggalin nyo to. Pero mas maganda tanggalin nyo to. Para pag susungkitin nyo, yung sungkit natin is dito siya sa gilid. Hindi siya magsislide. So try ko itong tanggalin pero natahi ko na kasi. Baka matunaw yung nylon sa sobrang init ng grinder. Pero susubukan ko. So 8 by 9. 8 yung lapad. 9 yung patayo. So yan siya. Naglagay na din ako ng tigdalawang. Ito. Yan. Naglagay din ako ng welding rod dito. Pinukpok ko lang yung ano niya, yung parang kulay white. Pinukpok ko lang para alambre na lang yung makikita. And then maglagay din tayo ng pinto dito ngayon. So, okay, gawan ko muna ng mga pinto. Ayan po. So, nag-brown out bigla. Ito yung pintuan natin. Ayan o. Yung position niya, same size lang yan lahat. So, bibilangin natin yan ngayon. Yan, ito yung sa gilid, 4. Kasi 6 doors to, diba? So, 4 dito sa gilid, 2 doon sa taas. So, ang ginupit ko dyan, magbe-base tayo sa mata ng pinches natin na 1 inch by 1 inch. So, 10. 10 by 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. And then, kakat natin bawat gilid. Cut. Bawat kanto, cut natin para mayupi natin siya ganyan, no. Yan. Yan yung yupi natin. Sa taas is medyo mga ano yan siya. Namang degree yan. 45 degree. Yan, 45 degree siya. Dito sa taas na at saka baba. Ito yung taas natin. 45 degree sa baba din, 45 degree. And then sa gilid is naka 90 degree. Yan. Mas yupi siya. Diba? Yan o. Kaysa sa taas at baba. Ayan o, naka 90 degree. Ay, naka 45 degree sa taas at baba. And then sa gilid, naka 90 degree. Ito. Ito yung taas, baba, gilid, gilid. So, ganyan yan siya. Yan. So, gawa pa tayo ng 4. So, 10 by 10. Magbe-base tayo sa mata. Ito yung ikalawang pinto na nagawa natin. So, ayan na siya. So, same size pa rin yan lahat, ha. Ito yung bago. So, dito, kayo na bahala dyan kung anong diskarte nyo dyan sa sobra. And then, yupiin nyo muna. Basta sa gilid is 90 degree, 45 degree sa taas, at saka baba. And then, pag na-final na natin mamaya, dyan na natin i-final yung pagyupi. Kasi may kanya-kanyang pwesto pa yan siya. Ano? Pero sakto yun siya sa lahat. Sa gilid. So, gawa muna tayo ng 2 pa. Yan, dito na tayo sa taas. So, susukatin muna natin. Pagkatapos natin magsukat dito, gawa muna tayo ng pinto. Bago natin sila pang-attach para di tayo mahirapan. So, dito is 8 by 8 na butas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, at saka 8. 8 by 8. Kung finalo nyo yung step natin ngayon, yan yung ano, 8 by 8. Pero kung gumawa kayo ng ibang size, bilangin nyo lang kung ano yung mas kasya. Basta dito sa ginawa natin,
simula kanina sa intro natin hanggang ngayon, ito yung sa pangtaas natin. Yan o. Ayan dapat siya. Tapos, mag-close yan mamaya pag matapos natin kasi may rubber na siya. So, okay, continue tayo. Gawa muna tayo sa kabila. Tapos, pag natapos na natin siyang gawan, gagawa tayo ng pinto. Bali, kung ito yung harapan natin, dito tayo gagawa ng pinto. Huwag tayong gagawa ng pinto dito. Kasi pag gusto mo isabit siya sa bahay, tapos may gusto kang itrap, nag-aabal siya. Mas maganda pag ganito. Dito ka maggawa ng pinto. Tapos dito yung buka niya parang pakpak din. So, pwede dito at saka dun sa likod. Depende yan sa inyo. Pero para sa akin, dito yung harapan ko. Pwede din dito. Yan, basta ganyan yung posisyon niya. Hindi pa ganito. Okay. So, gawa muna tayo 8x8 na ganito. Isa na lang piraso. Kasi may 4 na tayo na pinto sa gilid. Ayan mga keeper, meron na tayong dalawang 8x8. I-bend lang natin siya. Tapos huwag nyo kalimutan, bawat cutting natin, pati dito, i-grind natin patagilid para wala siyang matulis na part. Yan o, hindi ka nasusugatan. O, diba? Yan o. So, wala siyang matulis dyan na part. Kailangan natin idaanan ng grinder, kung meron kayong grinder, para hindi kayo masugatan. Yan o. So, gawa na tayo ng pinto. Ayan, gawa tayo ng pinto na 4x4 dito sa harap. Bali, 4 na butas. Kailangan gawa tayo ng isa pang space dito na isang mata na dito na linya. And then 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. May space yan siya na tig-dalawa, left and right. Ayan, kasi 12x12 tayo eh. Kaya 8 yung dito. Tama, 8. 8 dito, 10, 12. So, follow nyo lang. Itong linya na to, iwan natin. And then, dalawa dito, tsaka dalawa dito, itira natin yan. So, matitira 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Sakto lang na papasok yung kamay natin. Yan, ito na siya, oh. Sa taas. Yan. Diba? Ayan, may nagawa na tayong pinto. So, ang butas is 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. So, 5x5. Tapos dito is 4x4 yung kinating natin. Pababa po yung ginawa kong pinto. And then yung cable tie na yan is temporary or support. May gagawin tayong ring dyan mamaya na tie wire. Kasi kailangan may support siya na tie wire. Kasi katulad nung dati, last month nakakuha ako ng 12 pieces na African Lovebird gamit yung kulasisi na nilagay ko sa loob. Iwan ko kung bakit pumasok sila dito. Pero hindi sa isang araw nakuha ko yung 12. Mga almost 1 week. Una ko nakuha, day 1 is 6 pieces. Ilalagay ko lang dyan sa description. If hindi ko makalimutan yung link na actual nating footage na nakuha natin sila. Ang African Lovebird kasi is ginangat-ngat nila yung mga cable tie na yan. Mapuputol yan siya. Tapos yung ginamit ko pang tahi dito na nylon is 50 LB. Mas maganda kung 60 LB, pero medyo makapal na. 50 LB yung ginamit ko. Ayan o, 50 LB. So ito na yung pinto. Lalagyan na lang natin siya ng lock gamit yung welding rod. So diskarte na sa lock at diskarte na rin sa dapuan. Pero ito yung lalagay kong dapuan para maluwag sa loob. Yan o, ganyan ko lang siya ilalagay para medyo maluwag sa loob. So naliitan kasi ko dito. Masikip siya po para sa alimokon, punay, tulihaw. Good for kusilan siya or butitok or guyaba bero parot. Pero okay na rin yan siya sa alimokon. Pero hindi siya pwede gawin nating permanent cage or pangsamang tagal na cage. Kailangan ilipat natin siya pagkatapos ating mag-trap. Ayan. So continue tayo. Lalagyan ko muna siya ng lock, tapos i-install na natin to. Ayan, almost done na po tayo. Na-install ko na po yung mga 4 na pinto sa gilid. I-align na lang natin siya. Ayan o. And then may tapuan siya sa loob. At yung pag-open ganito lang. Bale, alambre lang to. Ayan o. Tapos welding rod. Pag iangat natin to, kagaya pa nito sa una nating nagawa. Ayan, pababa. And then, yun.
Maliit lang talaga siya. So kung gagawa kayo ng malaki, magdagdag lang kayo ng 2 butas. Sobrang laki na nun. Sa ganitong layout natin ngayon, magdagdag lang kayo ng tig 2 butas sa box. And then, and so on na yan siya. Kasi pag sa pinto, susukatin lang naman natin yung square. Pati dito. Kasi ito, pangkusi lang talaga to or guyababero para mutitok. Ayan. Oh, madali lang siyang ilak, di ba? And then, pinturahan natin to. Una natin ipipaint dito is primer. Lalo na dito sa mga nasugatan ng grinder. Kasi yan yung kakalangawangin kapag umulan. Hindi natin hayaang mabulok yung ating cage kalaunan kasi time consuming sa paggawa din ng ganito. Yan o. Tapos yung tapuan, ganyan yung dinesign ko, hindi na yung mahaba kasi sobrang sikip na nun. Ayan. So, gawa pa ko ng isa nito, yung malaki. Ang box niya sa loob is ganito kalaki. 12 or 10 by 10. Sobrang laki na yan. O sakto na yan. Or pwede ding 12 by 12 pero sobrang laki na nun. Pero depende na yun sa atin kung ano yung size niya sa actual size. So, bago natin siya gawa ng rubber at saka dapuan, ang ma-advise ko is bayabas, puno ng bayabas ang gawin ninyo para matibay. And then bago natin siya lagyan ng rubber, pipinturahan muna natin siya ng metal primer spray. You know, meron naman akong brush pero matagal matuyo, kaya yung primer spray and then yung paint black is brush na. Mas maganda black para mag-camouflage yung finish natin or screen, mas klaro yung nasa loob. So lagyan ko lang muna to ng mga ring para mas matibay. Ayun, natapos na sa wakas, repaint na lang at may nilagay ako dito. Malaki ang rule na ginagampanan nito para hindi siya gumagalaw-galaw. Ayan o, hindi siya mag-slide-slide yung pinto natin kasi meron na siyang tagatulak or spacer. Pwede naman kayong maglagay ng hose dyan, gupitin nyo lang tapos balutan nyo lang tape or cable tie. Nalagyan na rin natin itong mga ring. Lahat yan meron. Ayan o, tigdalawa lang para if in case soon if masisira na yung cable tie or ngat-ngatin ng African Lovebird or parakit na ibon, kung ano yung itatrap natin, hindi siya matatanggal kasi meron siyang ring. Yan, ito dalawa to nilagay ko dito, depende yun sa inyo, pero yung iba tig-iisa lang. Yan o, para hindi siya mag-slide. Yan o, yan diba, yan yung purpose nya, tie wire pa rin yan. So wala kasi akong maisip na ilagay na spacer, kaya ito na lang ginawa ko. Yan o, so repaint na lang and para maya-maya tapos na to. So isang video lang to, pero 2 araw ko to siya gawin kasi gabi na at i-repaint ko pa siya. Okay, 6 doors. Repaint muna natin. Unahin ko muna ng primer and then black. Na-primera na natin ng kulay gray, tapos pipinturahan ko na ng kulay black. Tapos may tatabasin pa tayo dito. Hindi na lang natin prapamiran, lalagyan na lang natin ng black paint. May isang tatanggalin tayo dito, bawat pinto may tatanggalin tayong isa. Kasi para paghulog ng stick tuloy-tuloy, hindi siya mag-lock. So may technique dito, may tatanggalin tayo. Pagkatapos na lang natin mapinturahan at matuyo, gagawin natin yun. Tsaka installan na natin ng rubber. Ayan na po siya. At kukulayan na lang din natin ng black yung mga hindi na tamaan ng paintbrush. So yan o, handy lang siya. Yan yung actual na size niya pag nakatiklop. So almost done. After nito, pag natuyo na, lagyan na lang natin ng rubber and ready na siya sa field test. Yan, patutuyuin na lang natin. So ito maganda pag nakulayan natin siya ng kulay black kasi mas visible yung nasa loob. So maya maya matutuyo na yan, mag-install na tayo ng rubber. Ayan na po, ito lang po yung actual nya. So tetest na natin, bubuksan muna natin siya. By the way, nagtanggal ako dito. Yan o, ang purpose dyan is para yung stick natin diretso labas. May tali na rin yan na ginamit ko, is pamo na lubid. Yan, manipis lang lagay ninyo. Pero ang suggestion ko, kung dito sa taas, mas maganda kung dito kaysa dulo magtali. Kasi pag nahulog siya doon, madali nyo lang siya madudukot. Ulitin ko na lang to. Kasi sa gitna. So dito sa baba, wala namang problema kung sa gitna kasi open naman yung nasa paligid.
natanggal ko na rin dito. Ayan, inyupi ko na lang yung iba para hindi siya direct matamaan ng grinder. Dito na lang ako sa labas nag-cutting, inyupi ko na lang yung sobra. So open muna natin siya. Kung mapapansin nyo, yung stick natin is naglagay ako ng X sa bawat dulo. Yan yung, pero huwag yun siya masyadong naliman. Kasi ito yung fault sa una kong nagawa. Yan o. Kasi pag nahulog to, yung sa kabila, magsasarado din dahil sa impact. Okay, try natin. Kunyari, ganyan. Yun, di ba? Malaking tulong talaga tong tinanggalan natin dito. So, kunyari, ganyan, pumasok siya. Mahirapan tayong magdukot kasi sumentro siya. Dapat sa dulo lang. Para pagkuha natin, madali lang siyang madukot. So, i-open natin to lahat ngayon. Kunin muna natin tong stick. Ganito lang diskarte ko. Yan. Sundan nyo lang kung saan yung labid. Yan. So, open natin lahat. Buksan natin lahat yung 6 doors. At ito yung hook. Pag magpapakain tayo. Yan o. May ginawa kong hook. So, madali lang siyang buksan. Yan o. Meron siyang hook. Yan. Madali lang siyang buksan at dito tayo mag-access ng katian sa loob. And then, yun. Ganun pa rin pagbalik. I-hook lang natin siya. Dito. Yan o. Diba? So, okay. Buksan natin. Okay, try natin. So, kunyari, ito yung ibon. Yan. And then, ito. At saka, ito. And so on. So, ready to field test na. Yung ating 6 door na cage trap. Katian na lang yung kulang. So, maraming salamat sa panonood. Ricky Newton nga po pala sa YouTube Mixed Content Video Tutorial. Kung gusto nyo umorder nito, message lang po kayo sa aking Facebook. Lalagay ko na lang sa description kasi baka di natin alam pagdating ng mga ilang taon, bago na naman yung Facebook natin dahil sa sobrang strict ni Met. So, pwede tayong gumawa nito. Mas malaking size. Kagaya doon sa una natin nagawa. Wala lang siya dito, nasa bukid. So, yun lang muna sa ngayon. Sana may natutunan ulit kayo dito sa video tutorial natin. Ricky Newton nga po pala sa YouTube Mixed Content Video Tutorial. So, thanks for watching. Yan po siya. So, happy hunting sa lahat.